Yan na mga kabukal, sumiga na siya. Dede na doon. Hindi natin pakikilaman, ialo natin sila. Kasi may stress ito pag pumasok ako. Pusa naman yung ano. Pag isa ang pagka dumedi na isa dyan, magsusunuran na yan. Ayan na mga kabukal. Marunong na silang dumede. Ang galing. Nanganak na si Kimberly. Ayan, dalawa na po na ilabas natin. Hindi ko nalang na-video kasi biglaan. So ngayon po ay alas 7 na umaga. Magdamag akong napuyat. Pinantayan ko siya. Pero hindi siya nanganak kagabi. So ngayon po siya nanganak umaga. Yan, September 11 mga kabokals. Nanganganak na si Kimberly. At nakakadalawa na ang Kimberly ko. Isang babae, isang lalaki. Yan. Kaya natin, bantayan natin. So far, hindi siya aggressive katulad nung una. Na-istorbo, teka. Medyo tayo. Distansya tayo konti. Distansya, amigo. Yan, medyo hindi siya matapang ngayon mga kabukals. Hindi katulad nung una. Na nangangagat siya pag kinukuha ko yung anak. Ngayon hindi pa. Hindi pa. Pero yan. So ito yung ito po yung mga damong greenhouse cutter ko sa lote ni Ate Nino pa. Kinolekta ko yan. Ito. Kinolekta ko yan kasi gagawin nating pugaran ng mga manok. Pero yan, ginamit muna natin sa ating mga biik. Ayan. And then ito nga yung pinaglalagyan natin ng chop Madre de Agua. Ayan yung chopper natin. Ayan. So dito muna natin sila nilalagak habang nanganganak yung nanay nila. Saka para matuyo din sila. At saka hindi sila ginawin. Ayan. Buti walang ulan ngayon at hindi masyadong malamig. Iilawan ko pa dapat yan. May naka-standby akong ilaw. Ayan mga kabukals. Kaya lang pa, hindi na siguro kailangan. Maano naman na sapat na siguro itong damo na ito. Natuyo. Ayan sila mga kabukals. Ang cute. Lalaki. Malalaki saka matataba sila. May lungab pa. Arko. May lungab pa. Nangagat ka na. Nangagat na mga kabukals. Sana maraming ibigay uli si Kimberly. Last time kasi 12 ang kanyang ibinigay sa atin. Ngayon sana ganun pa rin. Para okay, so alright mga kabukals. Kasi pagka walang ganyan, magkakalat lang ng basa. Lalo sila mababasa kasi yung ihi nila. Saka yung katawan nila mismo basa pa. Pero ganyan yan. Nakapagpupuna sila dyan sa damo. Kaya mga kabukals, pangatlo. Pangatlo mga kabukals. Lalaki. Dalawang lalaki na. Liliksi mga kabukals. Liliksi. Hindi. Pinupunasan ko lang.
Mabait yun, di ba? Mabait yan. Kimberly ko, di ba? Punasan ko lang. Kaya mga kabukas. Ah, may medyas oh. Sige na, higa na doon. Higa na doon. Oh. Takot ko. Kasi last time kinagat niya ako mga kabukas eh. Yung last time siya nanganak, kinagat niya ako. Yan. Tatlo pa lang yun, Kimberly ha. Ano pa? Hindi lang. Ano pa? Siyam pa, siyam. Nangarap ng 12 ulit. Yan. Ganun doon. Ganun. Yan. Mabait na si Kimberly mga kabukas. Hindi na siya. Yan sila mga kabukals. Ganda na itong lalaki oh. Parang may nagpapareserve sa akin ng ganador eh. Ito maganda tong ganador. Saka ano, malaki siya, malaki. Yung isa maganda rin yun dahil malaki din yung isa na yun. Yung isang lalaki dyan. So ito dalawang lalaki, isang babae. Ayan. Ang dami natin po order na babae. Yan namang pusod na yan. Ano yan, mapuputol yan mamaya. Kusa na mapuputol yan. Yung pusod nila na yan. Mahirap kasing putulin yan mga kabukas. Pag pinakailan, sumisirit ang dugo niyan. Kaya kailangan tatalian ng, kung puputulin man, tatalian mo ng sinulid yung pinakadulo niya sa pinakamalapit sa tiyan niya bago mo putulin kasi may mga nerves yan eh. May mga nerves. Pero yun nga, yan eh, natural naman yung matatanggal. Nahayaan lang natin yan. Grabe mga kabukas. Tatlo dito na nakalabas. Nagpa-ano lang ako, nagpakain lang ako ng manok. Tatlo na. Yan. Tatlo agad. Ano siya pag may clear lang natin yung airways. Yung uso lang naman importante dyan eh, na ma-clear. Babae mga kabukas, so dalawang babae na tayo, dalawang lalaki. At ano to? Lalaki na naman mga kabukas. Tatlong lalaki, isang babae. Yung uso kasi ang ano ko eh, ang priority ko malinisan kagad. Para siguradong wala nakabara, makahinga siya mabuti. Ayan. Laki. Kaya
Parang ano to, huling lumabas ito. Hindi siya makabukal. Lalaki na naman. Grabe. Lalaki, makakabukal. Dalawang babae, apat na lalaki. Yan sila mga kabokals. Saan ba yung babae kanina? Ayan yung sabi ko mga kabokals. Mapuputol lang pusa yung pusod nila. Ayan, naputol nila sa kanya. So ano, 'di ba? Hindi ano, kasi pag ginupit natin 'yan, nasubukan ko na 'yun mga kabokals eh. Pag ginupit, tapos walang tali doon sa pinaka-base niya para stopper ng dugo. Sumisirit yung dugo mga kabokals. Kasi nga nerves, may nerves pa 'yan eh. Kaya ako hinahayaan ko lang talaga yung pusod. Hindi ko pinapakialaman 'yan. Pero itong beddings natin mga kabokals, hindi pala maganda itong ano. Sa susunod talagang ipa talaga dapat kasi pupulupot yung ano yung pusod sa damo sa ganito. So next time ano talagang kailangan may ipa talaga tayo. Kung naubusan kasi ako ng ipa eh. Ipa naman talagang ginagamit ko diyan eh. Para kahit maggalaw-galaw silang ganyan, hindi bumubuhol yung pusod nila sa damo. Ano natin, pilitin natin makabili tayo ng ipa. Kahit isang sako lang tapos ano na yun, para sa baboy lang gagamitin. Sa manok naman eh, pusot naman yung pinambebeding natin sa pupo nila eh. Pusot ng coco-lumber. Ayun, babae mga kabokals. So 3 babae, 4 na lalaki na tayo. Oh. Ang daming ano sa nakabara sa bibig ba? May mga pupo pa rin. May kasamang pupo mga may kasamang pupo eh ha. Kaya hindi ka talaga pwedeng pag magbababoy ka. Hindi po pwedeng maselan ka at maarte ka. Kasi may kasamang pupo yun, hawakan mo talaga yan, no choice ka. Ayun, ayun. Another one. Babae, mga kabokals. Ganun ba yung babae natin kayo na? 3 na ba yun? Pang-4 to kung 3 yun. Ang galing. 4 na yung babae, mga kabokals. Dami pa rin. Yan. Bahay na naman mga kabukals, pang-4. May medyas oh. May medyas.
8, 8 na pala to mga kabukas. 4-4. It's a tie. 4-4. Meron pa yan. Todo ko siya mga kabukas. Nararamdaman ko eh. Ayan mga kabukas, wall lang talaga. Ayan o. Inunan na yan mga kabukas yung kanyang inilalabas. Inunan na. So, 8 lang talaga yung binigay sa atin. Pero okay pa rin, di ba? Not bad. Not bad at all, sabi. Not bad. Not bad at all. Ayan o, kita nyo. Putol na yung kanilang mga pusod. Di ba? Oh. Ayan o. Ganun lang po yung nangyayari dyan. So, hindi natin pinakikialaman. Kusa na po yan na nawawala. Ayan, napuputol. Yan. Ayan, walang bleeding kasi hindi naman natin ginupit. Natural lang. Kasi ano yun eh, parang nangyayari yata dyan. Yung dugo ba? Nagsusubside na habang tumatagal yung pusod. Nagsusubside na umuurong na yung dugo. Hanggang sa maputol na. Pag naputol, walang dugo. Kasi ano na eh, kumbaga nagsubside na yung dugo niya. Pero yung kakalabas pa lang, gugupitin natin yun. Ako, sirit. Sirit ang dugo. Noon nakala ko patay yung isang biik, ginawa ko yun eh. Hindi ko pa natalian. Pero malayo naman yung putol ko. Kaya lang ganun pa rin, sumirit pa rin yung dugo. So, doon ko na pagtanto na may active pa yung nerves niya. Pagka ganun na kalalabas lang niya. And then pinutol mo yung pusod. Kaya nga, ang practice po doon sa mga hybrid, pag pinutol ang puso, tinatalian muna yung dulo niya, yung pinaka malapit sa tiyan, para mapigilan yung dugo. Pero sa atin nga, hindi na natin ginagawa yun kasi hindi na natin pinapakialaman. Basta importante lang yung nguso nila maklear para makahinga sila na mabuti. And then, yun, eventually, kusa na lang silang sisigla ng ganyan. So, wala tayong masyadong intervention na ginawa. Ayan, so ito, hayaan ko lang muna ilabas ni Kimberly yung inunan niya. Yan ang pinakamalaki. Pero ano yan, may mga susunod pa dyan pero maliliit na lang. Huhugasan natin yung kulungan, hugas. Tapos saka natin ilalagay itong mga anak niya para makadede na. Yan. 8 healthy pigs. Tabla. Tabla mga kabukals. Kumbaga sa laban ni Pacquiao, tabla. Yan. Tabla. 4 na babae, 4 na lalaki. Ang problema, marami nagpa-reserve ng babae. Pero wala pa namang reservation fee. Kaya okay lang yan. Pagka may reservation fee na, yun, may problema tayo. Kaya nga, hanggat maaari, ayoko pa muna tumanggap ng reservation fee hanggat hindi pa lumalabas yung mga biik. Kasi hindi natin masabi, katulad nga nito. Meron isang tao pa lang, 6 na yung pinapa-reserve na babae. So, di ba? Yung iba pa. Ayan. Sir J. Si Sir J. Velasco nga. You're still off the grid, sir. Offline pa rin si Sir J. Hindi namin alam kung ano talaga nangyari. Nagpapareserve din siya eh. Since hindi ka makontak, ibibigay ko muna sa iba. So, mauna na lang kung sino na lang ang mauna. Anyway, nandiyan ka lang naman. Phase 3 lang naman si Sir J. So, kung sino lang po una makapagpa-reservation fee, dun po natin ibibigay. Pero meron pa naman tayong Tricia. At saka may Basha pa tayong mga anak. Ayan, so maya mga kabukas, hugasan muna natin yung kulungan nila bago natin sila ilagay. Ayan mga kabukas, nakakain din sila. So, naubusan tayo ng Madre de Agua, kaya yung kinakain nila, darak sa mais lang yan na may vitamins at saka molasses. Naubusan, pudpud po ang ating Madre de Agua mga kabukals. Ayan. So, darak sa mais lang muna sila habang nagre-recover yung ating mga Madre de Agua. Si Kimberly mga kabukals, hindi natin pakakainin yan. At hindi rin naman kasi kakain talaga yan. Kaya alam mo na natin mailabas yung mga inuna niya. Marami-rami na siya na ilalabas. Pag tumayo na siya, yan, hugasan na natin yung kulungan niya para maisama na natin yung anak niya. Ang kain niya, mamayang hapon na, mga kabukals. Magpapahinga lang yan. Hindi rin na makakain yan eh. Magpapahinga lang yan talaga. Ayan. So ito mga kabukals, kung hindi naman magkakaroon ng problema, let's say, kasi ano naman yan eh, minsan lalagnatin yan, experience ko na po yan. Lalagnatin, nagchichill yung baboy, yung inahin. Pagkatapos mga anak, nagchichill siya, tapos mainit.
ibig sabihin may lagnat siya. Pagka ganun po, nagtuturok tayo ng antibiotic. Pero kung wala naman naging problema, hindi na po tayo nagtuturok. So, nakamonitor lang po muna tayo. And kung kumakain naman po siya, kung malakas naman siya kumain, vitamins na lang po ang binibigay natin talaga. Anyway, ngayon naman sila naka-vitamins, regular naman ang vitamins nila ngayon. Pero siya, araw-araw na po ang vitamins niya ngayon. At ang gagawin natin dito mga kabokals, dadagdagan natin yung rasyon niya, yung kanyang pagkain. So, itotodo natin. Yung katulad ng ginagawa natin sa ating mga layers nga, medyo itinotodo natin yung pagkain ngayon. Kaya naman maganda po yung kanilang production. Sa ating mga baboy, para hindi sila mamayat, itotodo rin natin yung kanilang rasyon. Dadagdagan natin siya. Ayan. Ito, buntis na ito mga kabukal, si Basya. Malapit na rin po yan. Hugas yan, mamaya pa ako maghugas mga kabukals, kaya may makapupo pa. Isasabay ko na sa kulungan ni Kimberly para isang bukasan nila ng motor. Ito, si Tricia, next week po ito. 1 week po yan mahigit ang kanilang pagitan eh. So next week po ay meron na naman pong sasambulat ang bahay biik. Ito si Tricia naman ang sasambulat. Sana bagay ito naman hindi naman po ito bumababa ng 6. Laging 8 yan. Naglalaro siya sa 8 anak eh. Pero sana medyo madami tayo ngayon na makuha sa kanya. Para and mga babae, yan babae. Kasi mga babae ang kailangan natin. Yan po si Tricia. And then ang pinakahuli-hulihan. Kasi ito umuulit itong kolokoy na to eh. Itong Brohilda na to eh. Umuulit ang paglalandi eh. At saka nga po, pinarecover natin siya. Hindi natin siya kagad pinabulugan. Pinalipas natin ng 3 beses. Kasi pinataba pa muna siya. Kasi sobrang namayat, nagmukha kalansay. Sobrang namayat po doon sa huli niyang anakan. Sa huli niyang pagpapadede. Kaya pinarecover ko muna. Kaya lang yung pinabulugan ko na siya, umulit naman. Pero ito, yung isang hit na lang, kasi ginawa ko, binantayan ko na talaga. Ako na ang nagtutok, sinentro ko mabuti. Ayun, tapos pinull out ko na agad si Kanor. So yun, so far hindi naman na siya umulit maglandi. So I assume na buntis na siya. Kasi lagpas na eh, may 1 buwan na eh, na hindi siya umulit eh. Ayan. So ito, ganun gawin natin. Nadagdagan natin yung mga rasyon ng pagkain sa mga nagpapadede at saka vitamins para hindi sila mamayat. Hopefully yung Madre de Agua makarecover na as soon as possible. Total ulan naman ng ulan, araw-araw walang puknat. Sana makarecover. Wala pudpud na pudpud eh. Ito pakita ko. Ito ganito po itsura ng lahat ng Madre de Agua natin paikot. Ayan, example lang po ito, pero lahat po ng Madre de Agua natin ay ganyan na itsura. Talagang naagad na pudpud. Paikot po yan, tapos meron pa doon sa lote natin pa. Pero dun eh, pudpud din. Yan. So mamaya, ang ending natin mga kabukas sa pagdalagay ng mga bake na. After natin malinisan itong kulungan. Ayan na mga kabukas, nalinisan na natin yung kanyang flooring. Yan. Pero hindi natin pinaliguan mga kabukas ha. Yan. Hindi natin pinapaliguan ang ating bagong panganak. Mabibinat yan. Flooring lang po yung hinugasan natin. Tumutuloy yung gatas. Ilalagay na natin yung mga anak mga kabukas. Ganyan na po yung puso nila lahat, putol na. Pusa na lang talaga yung puso.
na. Higa na. Yan. Mamaya ayan, magpapadede na yan mga kabokals. Magaling mag-alaga yan. Ganyan lang yan. Pero mamaya higa na yan. Ayan na mga kabukal, sumiga na siya. Dede na doon. Hindi natin pakikialaman, ihalo natin sila. Kasi may stress ito pag pumasok ako. Pusa naman yung ano. Pag isa ang, ayan na. Pagka dumedi na isa dyan, magsusunuran na yan. Dali, dede na doon. Ganda ng mga ano mga kabukals, may mga medyas. Ganda. Lulusog lahat. Liliksi lahat. Walang baga alanganin. Yung last na panganak niya, merong dalawa yata yung tatlo alanganin. Yung isa nga parang ni-revive ko pa. Pero ito, malakas lahat yan. 8, saktuhan lang yung 8 kasi makakadede lahat yan eh. Yung 8 na yan, so mabilis lang lumaki yung 8. Okay pa rin. Dede na, andun ang dede oh. Ito na doon. Marunong eh. Ayan na mga kabokals. Marunong na silang dumede. Ang galing. Ayan. Ayos na yan mga kabokals. Okay sa alright na yan. Masisigla, malalaki, malakas dumede. Ayan mga kabokals. Si Kimberly po 8, so hindi pa rin masama. Last kung huling anakan niya 12. So ngayon 8. So not bad. Not bad at all. Lakas pa ang gatas niya mga kabukal. Ayan sa mga ano mga kabukal, sa mga gusto po magpa-reserve ng babae. Ayan, unahan na lang po kayo. So meron po tayong reservation fee na 1K per piglet. Kung gusto niyo po talagang i-reserve na para sa inyo, yan, hindi na po tayo tumatanggap yung reservation fee na sasabihin lang via chat, reserve mo ako ng ganito. Hindi na po kasi para po maging fair po sa lahat. Kung talagang gusto talagang ipa-reserve, meron po tayong reservation fee na 1,000 po per piglet. Para patas po sa lahat. And para po iwas din po sa yung hindi nakukuha, yung papareserve tapos hindi naman kumukuha. Kasi sayang po yung mga lumagpas naman na talagang interesado and then nakakuha na po sa iba. And then pag hindi po kinuha yung atin, syempre, hindi na po nila makukuha kasi nakakuha na po sila sa iba. Mga ganun po mga pangyayari po ating iniwasan. Kaya po meron na po tayong reservation fee.
So yan, message lang po, Kabocals Farmer Facebook page kung gusto niyo pong magpa-reserve. Ito po, may mga pwede po tayong gawing barako. Maganda pong gawing barako to kasi pangalawang anakan po. And then yung mga babae po ay napaganda rin pong gawing inahin. Malaki po sila, maganda, maliksi. And mule food po, karamihan po sa kanila mule food din katulad ng nanay niyo. Yan po. Ayan mga kabokals, nakadali na naman tayo ng 8 biik. Ayan, maraming salamat unang-una sa ating Panginoon. Panibagong blessing na naman po. Siyempre sa ating baboy na si Kimberly. Ayan, so hanggang dito na lang mga kabokals. Update ko na po kayo from time to time sa ating mga piglets. And abangan nyo po yung kay Tricia. Mga anak nyo po si Tricia next week. Ayan. Siyempre, shoutout po kay Sir Boyet. Sir, maraming salamat po. And shoutout din po kay Ma'am Gina OM. Ma'am, maraming salamat po. And sa lahat po ng mga solid kabokals and mga silent viewers, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Hanggang dito na lang. Sumuli, ito ang inyong Kabocals Farmer. Nagsabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, kumilos. Siguradong ulan ng ating amazing na buhay. Bye-bye!